Umangat sa ika-116 na pwesto ang Pilipinas mula sa ika-134 na pwesto sa World Press Freedom Index noong nakaraang taon. Patunay ito na nagbunga ang pagsisikap ng administrasyon na manatiling malaya ang pamamahayag sa Pilipinas sa gitna ng paglaban sa fake news. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Calling o tawag ng Diyos para kay Angelica ang pagiging news writer. Yung skills po na meron po ako is nakikita ko po iyon na mahalaga po ngayon para malabanan yung fake news dahil po ito po yung kailangan po ng tao na malaman po yung katotohanan Ang kapakanan ni Angelica at ng libo-libong alagad ng media na matapang na naghahatid ng balita, sinigurong poprotektahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang sabi po ng Pangulo, be assured that we are doubling down on our commitment to protect our journalists and to uphold press freedom. We stand with you hand in hand in this fight. Bunga ng hakbang na yan ang pag-arangkada sa pwesto ng Pilipinas sa World Press Freedom Index. Mula sa 180 bansa, nasungkit ang Pilipinas ang ika-116 na pwesto. Ito ang pinakamataas na ranking ng Pilipinas sa loob ng 2 dekada na nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon sa pag-aaral, resulta yan ng pinaigting na pagprotekta sa mga alagad ng media, pagbaba ng bilang ng mga namatay na journalist at harassment cases. It shows that the President respects one's right of expression and the responsible journalism. Kasabay nito ang pagsulong ng pamahalaan sa responsableng pamamahayag. Nagsanib puwersa ang Department of Information and Communications Technology at Google Philippines para labanan ang fake news. Ang Google Philippines, palalakasin ang pagtukoy sa mga artificial intelligence content, pag-uusayin ang human moderation at paigtingin ang pagpapatupad ng YouTube Community Guidelines. Habang ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center ilulunsad ang Rapid Response Channel para i-flag ang mga harmful and unlawful online content para masiguro ang accountability at mabilisang aksyon pagdating sa mga online content. Bumuo na rin ang Joint Anti-Fake News Action Committee ang Philippine National Police para pigilan ang mga nagkakalat ng fake news. Target ng PNP na supilin ang mga naghahasik ng maling impormasyon at nagpopondo nito. Katuwang ng PNP ang Presidential Communications Office. Sinabi ni Secretary Ruiz na bubuo ang ahensya ng Interagency Task Force para labanan ang online misinformation at disinformation. Ang pagpapakalat ng fake news ay pagkakait sa ating mga kababayan na malaman ang katotohanan. Kaya naman ang bagong Joint Anti-Fake News Action Committee nangakong aalisin ang mga hindi makatwirang content online at pananagutin ang mga nagpapakalat nito. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.